Samantala mga ka-RSP, hindi kompleto ang ating OOTD kung wala ang paborito at pangmalakasan nating sapatos. Pero alam nyo ba na ang perfect itong negosyo dahil kailangan ito ng maraming tao? Paano nga ba gawin yan? Alamin natin sa Negosyo Tayo. Ako nga pala si Kenneth Padayaw. We are producing genuine leather sandals and shoes for men's and women's. Nag-start yung business ko is from my parents. In-inherit ko siya during college ako. Nag-stop kasi ako ng college. So, I decided na ako na lang yung mag-start kasi yun yung downfall ng business namin. So, I decided na ako naman yung mag-shoulder or magtuloy na baka sakali ma-survive eventually. Nung una natatakot sila na kakayanin ko ba, pero nung nakita nila na parang nagporsige ako, tinulungan nila ako, ginabayan nila ako or tinuruan nila ako paano i-manage, kung ano yung dapat gawin sa pag-business para ma-maintain kung ano yung meron kami. Nung simula, medyo mahina pa siya. Siyempre, inaalam ko pa yung flow or yung mga pasikot-sikot or details ng business. Eventually, nung medyo nagkaroon ng mga clients, nag-shoot up naman yung business after that. Nung nag-start pa lang ako, medyo mahina pa yung business. So, trinay ko pinagsabay na mag-work sa corporate. Hopefully na umabot pa sa anak or sa magiging apo ko man yung business kasi parang ito yung naging bread and butter namin simula pa nung bata pa ako, pati ng mga parents ko. So, ayokong maputol yung kumbaga yung legacy na meron yung Marikina at yung family ko. We sell online or we supply sa mga online sellers. From the start pa lang ng pagbili ng materials, syempre chinecheck po namin kung okay ba yung quality ng leather na kukuha namin from suppliers and then from production. Every portion ng production, chinecheck from time to time kung okay ba yung patterns na ginagamit and procedures na pagsunod sa paggawa ng sapatos para magawa ng maayos yung sandals or sapatos ko. Sa mga challenges, isa doon yung yung supply ng materials, sa mga employee, like matatanda na kasi sila, so wala nang masyado na po-produce na yung manufacturers or empleyado, presyo, like nagmamahal na yung mga materyales, and then sa dami ng competitors, marami akong natutunan like kung paano mag-handle ng budget, mag-handle ng tao, yung mga point of view sa buhay na di ka sure kung lagi ka bang nasa taas or nasa baba, basta magsipag ka lang na kailangan mong ituloy lang siya na positive ka lang lagi. Sa mga nagpaplanong batang entrepreneur, maging positive lang kayo, work hard, keep grinding, pursue kung ano yung gusto nyo gawin. It takes time lang pero eventually mag-work out din yan in the future. Kaya naman tara, negosyo tayo.